Madaling araw na nang bumalik si Samuel kagabi at wala siyang pakialam dito. At least hinahayaan na ni Samuel na makasama nito si Francis ng mahabang oras. Wala na ding tutol si Aling Lani kahit anong oras ito kargahin ni Andrea. Mama ang tawag sa dalaga ng pamangkin at napakasarap sa pandinig niya. Ipinasyal niya si Francis. Pumayag naman si Aling Lani dahil okay lang naman daw ito kay Sir Samuel. Huminga kayo. Utos ni Mr. Montenegro at hihinga ang lahat. Tumalon kayo sa bintana. Anito at susunod ang lahat. Masyadong dominante ang milyonaryo. Kinuha nito ang dinner mula kay Aling Lani at dinala ito sa kanyang kwarto. Malapit nang dumating si Samuel. Pero nang babalik na siya sa kusina, nasabit ang sneaker niya at nadapa ang dalaga. Humiwalay ang swelas ng sapatos. Nagbalik si Andrea sa kwarto at tinitigan ng paa. Lumaylay ang rubber sole sa instep ng sneaker. Sa mainit na tag-araw, pinunit ng tuluyan ng dalaga ang swelas. Napatingin ito sa mga kahon sa ibabaw ng kama. Lord and Taylor ang etika ng mga ito. At tila alam ni Samuel ang taste niya. Mahiwaga si Samuel Montenegro. Minsan ay nagiging kalapati ang mabangis na lawin sa ilang mga bagay. Mabagsik ito, ngunit hindi sa mga alaga nitong hayop o sa anak nito. Pag-amin ni Andrea sa sarili. Kaaway mo siya, Andrea. Bulong ng dalaga sa sarili. Tandaan mo ito. Lumapit siya sa mga kahon. Pwede naman niyang lunukin ang pride niya at pasalamatan na lamang ang milyonaryo sa thoughtfulness nito. Mas madali kang makakahuli ng langaw sa pamamagitan ng pukyutan kaysa suka, Andrea. Ito ang sinabi noon ng kanyang lola. Binuksan niya ang mga kahon. Isang powder blue na bestida ang nakalagay sa isang kahon. Hinaplos niya ang malambot na tela. Tamang-tama ang sukat nito sa kanya. Hindi naman masamang isukat niya ang bestida, kahit ilang minuto lamang. Isinuot niya ang bestida at tumiikot sa harap ng salamin nang may kumatok sa pintuan ng silid. Si Aling Lani at buong paghangang nakatingin sa dalaga. Pinasasabi po ni Sir Samuel na nakahanda na ang hapunan. Naririto ba siya ngayon? Tumango ang matanda. Pakisabi sa kanya na dito na lamang ako kakain sa kwarto. Pero ipinag-uutos po ni Sir Samuel na puntahan muna ninyo siya sa teres para magkape. Aling Lani, ang sabi ko... Tulog na si Francis, huwag mong alalahanin ng bata. Magsuot kayo ng sweater dahil napakalamig sa teres. Aling Lani, sinusunod ko lamang ang ipinag-uutos sa akin. Sabi ni Sir Samuel na hindi ka na maaaring kumain sa kwarto mo mula ngayon. Sa ibaba ka na daw kumain. Ganoon ba? Sige, salamat. Inisyang napasandal sa sumarang pintuan. Nag-utos na naman ang hari. Aniya. Napilitang isuot ni Andrea ang powdered blue cashmere dress dahil punit na din ang jeans niya sa may tuhod at nagninisnis na ang t-shirt nito. Isinuot na din ang sapatos na kasama ng bestida. Ang lahat ay sukat na sukat mula sa lace na mga panloob niya. Inayos ni Andrea ang sarili. Naglagay ito ng mild makeup at lumabas ang dalaga sa terrace. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko kay Mang Mando? Nakukunin ko na lamang ang sarili kong mga gamit sa apartment ko sa Maynila at hindi mo na ako kailangang ibili. He turned at the sound of her voice. Nakatayo ang lalaki sa gilid ng teres at pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng mga bundok. Ngumiti si Samuel. Magandang gabi, Andrea. Sa wakas ay pumayag ka ding sumabay sa aking maghapunan. Huwag kang makipaglaro sa akin, Mr. Montenegro. Nag-utos kang sumabay ako sa iyong kumain. At inutos mong i-deliver ang mga ito sa akin. Napakaganda, Andrea. Pero hindi ko iniutos na isuot mo yan ngayong gabi. Although tama ang ginawa mo. Bagay na bagay sa'yo. Inutusan mo si Aling Lani na pasabayin ako sa iyong kumain kahit na mas gusto kong kumain sa kwarto ko. Kung aalagaan mo ang anak ko, gusto kong i-report mo sa akin ang nangyayari dito sa maghapon at sa dinner table lamang natin ito pwedeng pag-usapan. Seryoso na saad ng binata. Walang ibang masabi si Andrea. Paano ng mga damit ko? Kailangan ko ang mga yun. Pinalagay na ng landlord mo sa storage basement dahil pinaupahan na nito sa ibang apartment. Hindi kayata nakabayad ng 1 buwan. Hindi malaman ng inutusan ko kung saang kahon naroon ang mga damit mo. Hindi naman maaaring dalhin lahat dito ang mga gamit dahil baka ayaw mo ito. Sana ay sinabi mo yan sa akin. Nalaman ko lang ito kanina. Nakangiti si Samuel. Kaya tumawag ako sa aking suking department store sa Makati at nagpa-deliver ako dito ng mga damit mo. Isa pa to,
Sana man lang ay pinabayaan mo kung ako naman ang pumili ng mga isusuot ko. Bakit? Ayaw mo ba ng mga pinili ko? Gusto, syempre, pero hindi ko kaya ang mga ito. Ikonsidera mo na lamang na kasama ang mga ito sa benefits na kasama ng trabaho mo dito. Umiling si Andrea. Parang hindi ko magagawa to. Kung gayon, ikonsider mong isang advance bonus ito. Pero Samuel, sige na, kalimutan mo na ang mga to. Tama ba ang mga sukat nila? Sa palagay ko, kailangan kong pasalamatan si Miss Pacheco. Ako ang pasalamatan mo dahil ako ang namili. Mabuti naman at tama ang hula ko. Namula naman si Andrea nang maalala nito ang lace panty na suot niya. Alam ni Samuel pati ang size niya doon. Madalas ka bang maglakbay sa ibang bansa? Pag-iiba ng usapan ng dalaga. Oo, pero pagod na ako. Sawa na ako. Kung maaari ay ayaw ko na munang umalis dito sa hasyenda. 2 taon pa lamang akong nakakabalik at nagsisimula pa lamang magmukhang bahay ang mansyon na to. Kaya pala parang matagal nang walang gumamit sa mansyong to. Matagal akong tumira sa mga hotel rooms kaya hindi ako sanay mag-decorate ng bahay. Hotel rooms? Oo. Ang una kong hinawakang kumpanya ay isang minahan at napaka-alikabok sa hotel na tinuluyan ko. Naging minero ka, pero isa kang financial genius. Nagsimula ako mula sa ibaba. Naglayas kasi ako sa amin at naging lagalag ako. Kaya binalikan mo si Francis para hindi mapariwara ito? Tama. Bakit ka tinawag na Lawin, Samuel? Dahil matalas ang pakiramdam ko pagdating sa isang namomroblemang kumpanya. Alam ko kung kailan papasok to take control. Dispatchahin ang undesirables at isagawa ang kinakailangang improvements. Parang napakasimple lamang ng lahat. Hindi naman ako ang dahilan ng kanilang kabiguan, Andrea. Dumarating lamang ako sa eksena kapag palubog na ang kumpanya. Kung kailan pabagsak na sila. Kaya pala tinawag kang Lawin. Ang mga lawin ay pangkaraniwang mga predators. Inaalis lamang ng mga ito ang madaling hulihin. Ang mga mahihina, matatanda, may mga sakit at mga walang alam. Gabi na, dapat na sigurong pumasok na tayo. Kailangang pag-aralan mo ang tungkol sa mga lawin dahil magiging bahagi sila ng buhay ni Francis. Wika pa ng binata. Paano kung magtanong ang bata tungkol sa mga ito? Tatagal ba ako ng ganyan dito? Lumapit sa dalaga si Francis. His hand moved from her shoulder to her throat. His thumb pressed the shadowed hollow where her pulse beat. Dama kaya ni Francis ang paglukso ng dugo ni Andrea sa ilalim ng daliri nito sa loob-loob ng dalaga. Andrea. Sinikap ng dalaga na dumistansya, ngunit parang nagkaugat ang mga paa nila. Samuel, makinig ka. I love the way you say my name. Bulong ni Samuel. As his hand threaded through the hair at the nape of her neck. Bigkasin mong muli ito, Andrea. Nagpanik ang dalaga. Samuel, please. Nakakatukso ka, Andrea. His breath was warm against her face. Dinala ng lalaki ang palad ni Andrea sa tapat ng puso niya. Nadarama mo ba ang pagtibok? Ganyan ang ginagawa mo sa akin. Mahinang wika pa ni Samuel. Tulungan mo ko, Sheila. Napapikit si Andrea. Andrea, please tigilan mo yan, Samuel. Alam kong ayaw mong gawin ko yan. Pero, your heart is racing too. Malaya siyang niyakap ng binata. Ramdam niya ang kahandaan ni Samuel. Tila nag-init naman ang pakiramdam ng dalaga. Every nerve is ending. Every inch of her skin was burning. Bigla na lamang nilang narinig ang pagtawag ni Lani para sabihing nakahanda na ang pagkain sa mesa. Umiiyak po yata si Francis at hinahanap ang kanyang mama. Anang matanda, tumango si Samuel. Sige, pupuntahan namin siya. Salamat Francis anak, nasabi naman ni Andrea sa sarili. Nakaiwas na naman siya sa binata, pero alam ng dalaga na pansamantala lamang ito. Maagang nagising si Andrea ng umagang yon at nanaog sa kusina. Magkakape siya at magpiprito ng itlog. Pero naunahan yata siya ni Aling Lani dahil nasamyo ng dalaga ang aroma ng kape. At bacon and toast. Nag-alboroto tuloy ang tiyan niya sa biglang gutom. Magandang umaga Aling Lani, akala ko tulog ka pa. Natigilan ng dalaga nang ngumiti sa kanya si Samuel. Tulog pa nga siya at dapat ay ikaw rin, napakahaba pa ng gabi. Nakatayo ang binata sa tapat ng stove.
Naka-shorts at nakayapak. His white t-shirt clung to him like second skin. Basa ang buhok ng lalaki. Nag-jogging ako at gutom na gutom pagbalik ko. Anito, inilagay ni Samuel ang fried bacon and eggs sa mesa at ang toast bread at kape. Babalik na lamang ako mamaya. Sobra-sobra to. Andrea, maupo ka at saluhan mo ko. Dahil gutom talaga si Andrea, hindi na siya tumanggi pa. Naupo siya at sumabay sa pagkain kay Samuel. Masarap ang bacon, napakalutong. Ako pa, marunong talaga akong magluto. Masaya na saad ng binata. Nagkwentuhan sila matapos kumain. Nasabi niya kay Samuel kung paano nawala ang mga magulang nila ni Sheila. Isang aksidente. Nalunod ang mga ito sa isang flash flood dahil nagiba ang tulay habang patawid ang mga ito dito. Ang hirap siguro, ano? Oo, kakagraduate ko lamang noon sa high school. 18 ako at ako na ang nag-alaga kay Sheila, kaya naging close kami. Ilang taon ang tanda mo kay Sheila? 3 taon. Napangiti ito. Mahal ko si Sheila. Mahal ka din ba niya? Anong ibig mong sabihin? Wala, magkaiba lamang kayo, malayo. Huminga ng malalim si Samuel. Naging mabait ba siya kay Francis? Siya ang ina ng bata. Hindi yan ang tanong ko, Andrea. Oo naman, mabait siya sa bata. Parang hindi ako naniniwala, masyadong self-centered si Sheila. Hindi mo pala siya kilalang mabuti. Totoo yan. Mabait siya at napakaganda. Maraming manliligaw ang kapatid ko. Ako, hindi ako naging mahilig sa mga lalaki ng panahong yun. Marami pa silang napagkwentuhan bago nagpaalam si Andrea. Ayaw niyang masyadong patagalin ang kanilang pag-uusap. Bakit mo ko iniiwasan, Andrea? Pagpigil na tanong ni Samuel. Hindi, gusto ko lamang tingnan si Francis. Nasa nursery si Lani. Matuto kang huwag palaging tumatakbo, Andrea. Dahil lalo kang magiging kapansin-pansin. Alam ng kuneho ito. May babala sa mga katagang yun. Napatingin si Andrea sa mukha ni Samuel. Parang biglang na-realize nito ang pakiramdam ng isang kuneho sa presensya ng isang lawin. Napayuko ang dalaga sa pagkalito. His shirt was V-neck at nakita ni Andrea ang pagpintig ng puso ni Samuel sa lalamunan niya. Hinapit siya ng lalaki sa katawan nito. Samuel? Yes? Hindi ka ba papasok sa trabaho? Ako ang boss ng sarili ko at akin ang oras ko. Napatingin si Andrea dito. Off ko ngayon. Bulong ng lalaki. Bakit? Dahil isang mahalagang okasyon ng araw na to. 2 na ang ngipin ng anak ko, hindi ba? Lahat ng babies nagkakangipin, Samuel. 2 sabay? Anong balak mo? Ipapasyal natin si Francis. Saan? Sa Enchanted Kingdom. Nakangiti na wika ni Samuel na hindi na tinanggihan ng dalaga. Pagkatapos nilang namasyal ay namili sila ng mga laruan ni Francis, mga stuffed toys. Ini-spoil mo na siya, Samuel. Hindi na i-spoil ang mga bata. Minamahal lamang ang mga ito. Napagkamalan pa silang mag-asawa ng salesman at ang mga tunay na parents ni Francis. Napaiyak tuloy si Andrea. Hindi niya maintindihan kung bakit. Bakit ka kailangang umiyak, Andrea? Dahil sa bandang huli, I have to give up, Francis. Naiisip ko nga din ito. Sabi mo, pansamantala lamang ang pagtira ko sa inyo. Pero hindi natutupad ang plano ko. Marahil nga. Ano na ang mangyayari sa akin, Samuel? Bibigyan mo ba ako ng malaking pabuya? Hindi ako si Sheila. Hindi mo maaaring gamitin ang dating methods. Ano bang pinagsasabi mo? Nakita ko ang nangyari kay Sheila. Iba naman ang kaso natin. Pero, pag-usapan natin to later. Umuwi sila at agad namang nakatulog si Francis sa pagod pagkatapos nitong kumain. Pagkatapos ay tinawag ni Samuel ang dalaga para mag-usap sila sa isang pribadong kwarto ng mansyon na noon lamang nito napasok. Fully furnished ito at parang master's bedroom ang ayos. Bakit dito tayo kailangang mag-usap? Para may privacy. Anong pag-uusapan natin? Tungkol kay Sheila. Bakit pa? Inis na ako dahil palagi siyang nasa pagitan natin. Siya ay stepsister mo lamang, Andrea. Wala naman tayong relasyon, Samuel. Lumapit sa kanya ang lalaki. His arms closed around her and his mouth came down on her with a vanishing kiss. The kiss lasted for only a heartbeat, but it left her trembling and shaken.
Sabihin mo ngayon na walang namamagitan sa ating damdamin. Bulong ni Samuel. He waited and she stared helplessly into his eyes. Maupo ka, Andrea. Naupo ang dalaga sa sofa. Anong kailangan mo sa akin? Bulong niya. Kailangang harapin mo ang katotohanan, Andrea. Gusto kong aminin mo na hindi ko pinagsamantalahan ang kahinaan ng stepsister mo. Kahit kailan ay hindi ko sinabing pinagsamantalahan mo siya. At hindi ko siya sinidus o pinaulanan ng mga regalo o alahas. Nagkalapit kami pero walang kahulugan ng lahat. Isa lamang itong encounter. Huwag mong siraan si Sheila, Samuel. Isang gabi lamang kaming nagkaniig. Isang gabi? Isang linggo mo siyang sinamahan, Samuel. Napailing si Andrea. Binuntis mo siya at pagkatapos ay tinalikuran mo. Ayoko nang pag-usapan ito. She felt his hands close on hers. Makinig ka sa akin, Andrea. There was no seduction, no weekend. Nagkakilala kami sa isang party. May kapareha siya pero lumapit ito sa akin. Tinawagan ako sa kinabukasan at niyayang mag-dinner pero tinanggihan ko siya. Ikaw ang tumawag kay Sheila. Ikaw. Nagpatuloy ito sa pagtawag sa opisina hanggang sa pinagbigyan ko si Sheila. Nag-dinner kami at inihatid ko siya. Akala ko doon na nagwakas ang lahat. Hanggang sa 2 years ago, nasa hotel ako sa Cebu at nakita ko si Sheila sa resto bar ng hotel. May kasama ito at tila nag-aaway sila. Iniwan ito ng lalaki at lumapit si Sheila sa akin. Lasing na lasing siya noon. Inihatid ko siya sa kwarto nito nang madaling araw na. Naramdaman kong may nakatabi sa akin at nakita ko si Sheila sa tabi ko. Wala itong suot na kahit na ano at nakangiti sa akin. Napapikit si Samuel. Dapat ay pinalayas ko siya noon pero maganda siya. Lalaki ako at natukso lamang ako. Hindi, bulong ni Andrea. Oo, wala na siya nang magising ako kinabukasan. I never saw her again hanggang sa dumating ito sa aking opisina at sinabing ipinagbubuntis nito ang aking anak. Liberated woman si Sheila pero hindi naman ito tulad ng sinasabi mo, Samuel. Ganoon nga siya. Tigilan mo ang pagmamaang-maangan, Andrea. Palipat-lipat ng lalaki ang stepsister mo. Alam ng lahat ito. At nang sabihin nitong buntis siya, syempre naman nagduda ako. Alam kong maraming lalaki sa buhay nito. Minsan lamang kami nagtalik. Nangatog si Andrea. Hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi ako nagsisinungaling. Napalunok ang dalaga. Please, lalabas na ako dito. Hindi na siya pinigilan ni Samuel. Naging higit na magkasundo sila pagkatapos ng pag-uusap na yon. Humingi ng sorry si Samuel sa mga sinabi nito tungkol kay Sheila. Pero mabuti na yung sinabi mo ang totoo para madali kong maintindihan ang mga bagay-bagay. Wika ni Andrea. Tungkol kay Sheila? Oo, at tungkol sa aking sarili. Ngayon ko napatunayang hindi ka katulad ng inakala ko, Samuel. Naniniwala ka sa akin kung gayon? Gusto kong maniwala. Mahal mo talaga ang stepsister mo, ano? Tumango si Andrea. Huwag mong masyadong kondenahin si Sheila. Napakaganda kasi nito at hindi nito kasalanan kung hindi nito nadala ng maayos ang sarili. Hindi ito kasing ganda mo, Andrea. Hindi ako maganda, Samuel. Maganda ka. May taglay kang innocence na nakabibighani sa puso ng isang lalaki. At tapat ka, mabuting babae. Hinawakan nito ang kamay ng dalaga na binawi agad ni Andrea. Nakita niyang nasa may pintuan si Myra at nakangiti ito sa kanila. Sana ay hindi ko kayo nagambala, pero sinabi mong dalhin ko ang outline ng speech mo, Samuel. Tumayo naman si Samuel at napailing. Hindi ko naman inaasahang ganito kakaagang dumating, Myra. Gusto mong magkape? Of course, at kung may toast pa kayo. Ang pagkaadilantada nito ay nakairita kay Andrea, pero tila hindi ito napansin ni Samuel. Humila ito ng silya sa tabi ni Myra at tinunghaya ng dalang mga papeles ng babae. Naghanda ng kape si Andrea habang nagbubulungan ng dalawa. Nakaramdam ng iritasyon ng dalaga. Pinunasan nito ang mga kamay pagkatapos. Haya na ang kape, papanhik muna ako. Napatingin sa kanya si Samuel. Huwag kang umalis, Andrea. Sorry kung hindi ka namin napansin pero mahalaga kasi to. Hayaan mo na siyang umalis, Samuel. Maiinip lamang siya rito. Tumingin si Myra kay Andrea at ngumiti ito. Baka nga may gagawin ka pa, Andrea. Napakahirap mag-alaga ng baby, hindi ba?
Inis na inis naman si Andrea. Tama ka. Formal na tugon nito. Ngumiti si Myra. Mahalaga itong pinag-uusapan namin ni Samuel. Hindi ba niya nasabing magtatalumpati siya ngayong gabi? Hindi naman talumpati, Myra, kundi pagtanggap lamang ng isang award. Pagtutuwid ni Samuel. Napaka-humble mo, Samuel. Dapat lamang na malaman ng yaya ng anak mo na ikaw ang man of the year na pinili ng isang prestigious organization. Nagkibit balikat si Samuel. Hindi kasing halaga ng gusto mong palabasin. Giit nito. Pero mahalaga ito. Magkakaroon ng press coverage. May mga television people pa. Mahalaga ang public image. Alam mo ito, Samuel. Alam ko, pero magtiwala ka sa akin, Samuel. Marami ka pang bubunuing mga pagkakataon para pag-isipan ka bilang tao ng mga masa sa halip na isang business tycoon o corporate trader. Isinuklay ni Samuel ang mga daliri sa buhok nito. Oo, alam ko, ngunit ang lahat ay nakaschedule susunod na buwan. Tama ka, Myra, mukhang bored na si Andrea sa ating pag-uusap. Dadalo ka ba sa presentation awards ngayong gabi, Myra? Of course, kung gusto mo. Tumango si Samuel. I'll see you then, Myra. Binalingan naman ni Myra si Andrea. Mapapanood mo ang acceptance speech ni Mr. Montenegro mamaya sa telebisyon. 11 o'clock ng gabi. Nagpupuyat ka naman dati, hindi ba? Oo naman. Ani Andrea, pero lumayo na ang dalaga mula sa kusina. Narinig nito ang pagtawa ni Myra at ang inis sa tinig ni Samuel. Hintay, Andrea. Hinawakan nito ang kamay ng dalaga. Hindi ganoon ang ibig sabihin ni Myra. Ganoon na nga, hindi ko siya gusto tulad ng hindi nito pagkagusto sa akin. Akala kasi niya, inosente ka, na hindi nito na-appreciate. Hindi naman ako old-fashioned. Nagkaroon ka na ba ng boyfriend? Wala pa. Nagagalak ako. Nakangiti na wika ni Samuel. Naging close sila bilang magkaibigan ni Samuel pagkatapos. Natuto nang hindi matakot si Andrea sa mga lawi ng milyonaryo at sa kabayo nito. Madalas silang mga bayong dalawa sa hasyenda. Kung minsan ay inaangkas pa nila si Francis. Pero nainis ang dalaga nang minsang nasaksihan nito ang pagdagit ng lawin sa isang munting ibong lumilipad sa ibaba nito. Napaiyak siya sa balikat ni Samuel. Andrea, ginawa lamang ng lawin ang dapat nitong gawin, ang mag-survive. Pero hindi nagkaroon ng pagkakataon ng pobreng ibon. Kahit kailan ay hindi nagkakaroon ng sino mang mahina ng pagkakataon sa isang lawin, Andrea. Tandaan mo ito. Ang katotohanan ng mga kataga ay nagdulot ng lamig sa katawan ni Andrea. Lumayo siya kay Samuel. Saan ka pupunta, Andrea? Gagawin ko ang dapat na sana ay matagal ko nang ginawa. Aalis na ako. Babalik na ako sa Maynila. Seryoso na saad ng dalaga. Naiwan naman na napapailing na lamang si Samuel. Saan nga ba hahantong ang samahan ni na Samuel at Andrea? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.